Dito, aalamin natin kung paano kunin ang Laplace transform ng isang function, pati na rin ang inverse Laplace transform in a way na hindi kailangang magsulat ng solution. Ang kailangan lang ay gumamit ng calculator. Meron kasing numerical integration capability ang calculator. Sabi sa manual, nagko-compute ng definite integral ang calculator gamit ang Gauss-Kronrod method. Ang Laplace transform kasi is just a definite integral. Ito ang definition. Yung function f of t na gustong kunin ang Laplace transform, iminumultiply sa e to the negative st at ini-integrate from 0 to infinity. Ang result is some other function of s. So ang f of t na transform to f of s. Kaya sanang computein ng calculator ang integral na to except walang infinity sa calculator. So ang gagawin lang ay palitan ang infinity with a large number n. Gaano kalaki dapat o pwede bang maliit lang si n? Pag-uusapan natin yan dito. Ngayon may isa pang parameter sa integral, yung s. Constant ito relative sa integration na with respect to t. So palitan lang siya ng some constant value, say is 0. Ang result is an approximation of f of s0. Ang susunod na gagawin ay computein din ang f of s0 ng lahat ng choices. Clearly, mag-work lang ang technique na to for a multiple choice question exam. Anyway, ang choice na ang f of s0 nag-match sa integral, yun ang tamang sagot. Gaano dapat kalaki si n? In principle, gusto natin i-approximate si infinity. Kaso nga lang, pag sobrang laki si n, baka malampasan ang calculator limits. So choose n that's as small as possible. Pag ginawang malaki si s0, actually pwedeng maliit lang si n. Ang s0 kasi represents the decay rate ng exponential. Kung malaki yan, mabilis mag-0 ang exponential and it will drag along with it to 0 ang f of t. So ang integrand will go to 0 fast. At small values of t, practically 0 na ang integrand at konti na lang ang magiging contribution nito sa buong integral. Dahil dito, hindi na kailangang malaki si n. Pag 5 si s0 at t equals 1 pa lang, halos 0 na ang exponential. So n can be as small as 1. But to be safer, gawin natin yang 2. This is definitely nowhere near infinity, pero mag-work yan. Ngayon, pag 1 naman si s0 at t equals 4 pa lang, halos 0 na ang exponential. But to be safer, gawin natin yang 10. So, pwedeng i-partner ang s0 na 5 sa n na 2 at ang s0 na 1 sa n na 10. Sa dalawang to, may advantage ang s0 na 1 kasi gagamitin yan sa pag-compute ng f of s0 ng mga choices and mas madaling mag-compute kung maliit lang ang number na gagamitin. Sagutan natin to. Ano ang Laplace transform ng function na to? So dito, susubok tayo ng iba't ibang values ni s0 at n. Unahin natin yung s0 na 1. In other words, computein natin si f of 1. Later on, gagawin din natin ito for all the choices. But right now, evaluate muna natin yung big F of 1 ng given function. So, in-apply lang yung definition ng Laplace transform. Yung given na function, pinasok dito sa loob ng integral and minultiply ng e to the negative st. Yung s ay 1, kaya negative t na lang yung exponent dyan. Makikita rin dito na iba't ibang values ni n yung ginamit. May 10, 100, 1,000, 10,000. Yung result para sa n na 10, 100, 1,000, makikita na halos pareho lang. So nagpapatunay lang yan na kahit 10 lang, pwede na. Ngayon, pag sobrang laki si n, actually erroneous na yung output na binibigay ng calculator. All we have to do now is really show na ganito nga yung mga values na makukuha pag in-input sa calculator. Just make sure muna na nakaset to radians yung calculator kasi magkukompute ng sine and cosine. So, right now yung nasa display ay r, so okay na tayo. Pero kung hindi, nandito yan sa setup. Press shift lang and then setup and piliin yung 4 para maging radians. Kung degrees naman yung kailangan 3. But right now, okay na nga tayo. So, input na.
yung function, yung integrand. So it's sine of, well, t yung variable dyan, pero sa calculator it's x. Okay lang kasi dami variable lang naman yan. Make sure lang to correctly input yung integrand. So yung limits na lang 0 to 10. And then press equal sign. And yun, you can see nga na yung result is kung ano yung nakasulat dito. Pag ginawa nating 100 yung upper limit, ang result is something na malapit. Hindi exactly the same, pero yeah, malapit. And you can see na kung ano yung nakasulat, yun nga yung in-output ng calculator. Pag ginawa nating 1,000 naman, ganun din. Actually, a fraction yung i-output ng calculator. It's 14 over 65. So, kailangang tandaan yung value na to kasi hahanapin natin sa mga choices yung ganito rin yung value. Pag ginawang 10,000, yun nga, erroneous yung result na binibigay. So, punta na tayo ngayon sa choices, i-evaluate or computein yung value nila gamit yung S na napili, yung 1. So, isusubstitute lang yung 1, yung A, yan yung sagot, ito si B, ito si C, ito si D. So, recall na ito yung na-compute sa integral, yung 14 over 65. Yun yung nag-match. So, letter A yung sagot. What if ginawa nating 5 naman si S? So, same problem, gawin nating 5 si S. And again, mag-test tayo ng iba't ibang values ni N. Yan, 2, 10, 100, and 1,000. Take note ngayon na negative 5t na yung exponent dito. Kasi nga yung S ay 5 na. And ito yung mga results. You can see na magkalapit lang. Actually, pag 10, simula sa 10, ang ina-output ng calculator ay pare-pareho na yan, 38 over 1105. Pag 100, ganun din. 1,000, ganun din. And yung 38 over 1105 na yan, malapit din yan dito sa N pag yung N na ginamit ay 2. So, nagpapatunay yan na kahit 2 lang, mag-work na. So, let's actually ngayon input yung mga yan sa calculator. I-edit ko lang kung ano yung meron na dito to save time. So, 2 na ngayon yung upper limit. And then, yung exponent dito sa exponential function ay meron ng 5. So, I'll just press equal sign. And yung sagot is kung ano yung nakasulat dito. Pag ginawang 10 yung upper limit, press equal sign, yung 38 over 1105 na yung sagot. Pag ginawang 100, ganun din. And then 1,000, ganun din yung sagot. So again, nagpapatunay lang kahit 2 na sobrang liit, sobrang layo sa infinity, nag-work na as long as malaki si S. And dito 5, nakita kanina sa graph na malaki na yan. Madali nang mag-0. Nagsi-0 na agad yung exponential function at small values of t. Okay, ngayon na alam na natin na ito yung f of 5 na associated dito sa given function. Kunin din natin yung f of 5 ng mga choices. Ibig sabihin, substitute lang yung 5 dyan sa S. Pag ginawa yan kay A, yan yung magiging value. Ito naman si B. Confirm na lang sa calculator na ganito nga yung makukuhang values. Yung nag-match is ito, yung 38 over 1105 din. So, letter A talaga yung sagot. And kanina, ito rin naman yung nakuha natin. So, consistent. Kunin natin ang Laplace transform ng function na to. According sa definition, ito yon yung integral na to. And then ito yung choices. So, ang gagawin lang ay kumuha ng numerical value nito. In other words, pumili ng fixed value for S. Dito pipiliin natin na S ay 1. And then, computein nga yung f of 1 na associated dito sa definition ng Laplace transform. And then, computein din yung mga f of 1 ng mga choices. In other words, substitute lang yung 1 dito and computein yung value nila. So, si A, magiging 5. Si B, 17. Si C, yan si D, confirm na lang sa calculator na ganito nga yung mga magiging values pag sinubstitute si 1. And then, paano naman to? Well, gagawing
malaking number sa infinity, gawin natin 1,000. Actually, 10 lang mag-work na. Pero, start tayo sa 1,000. And then, computein yung f of 1. So, that's basically evaluating yung definite integral na yan. That's something na kayang gawin ng calculator. May numerical integration function siya. Nandito yon. So, i-input lang yung function na, well, ang variable dyan ay t pero x dito sa calculator. Okay lang yan kasi dami variable lang naman yan. And then, don't forget to multiply e to the negative st. Yung napili nating SI1, so negative t lang or negative x lang dito sa calculator. Yung limits natin ay 0 hanggang 1,000. First equals sign. Will take a few seconds pero ito na yung sagot, 34. And you can see na yun yung nag-match sa letter C. So letter C yung sagot. What if ginawa nating 10? Sabi natin before, pag yung SI1 or yung S0 ay 1, okay na 10 si N. And you can see na malapit sa 34 yung sagot. 33.9. So, nagpapatunay na okay na kahit ganun lang kaliit si N. So sagot dito ay letter C. Kunin natin ang inverse Laplace transform ng function na to. This time, yung given ay some function of S. And yung mga choices ay functions of t. So, ang gagawin ngayon, ito naman yung kukunin yung integral. Yung i-apply yung definition ng Laplace transform. So, ganun pa rin. Kunin yung mga Laplace transform nila at a specific value of S. Let's say, 1. And then, kunin din yung f of 1 ng given na function. And kung ano yung mag-match, yun yung tamang sagot. So, ganito yung details. Dito, ang pinili natin na value for S ay 1. And then, gagawin natin 100 si N. So, ganito yung makukompute na values ng mga choices. Pag ginawa yun sa given na function, sinubstitute yung 1, yung sagot is this. And you can see na yung nag-match ay ito. Yung dalawang to, yung sagot therefore ay letter A. All we have to do now is ipakita kung paano to kunin using a calculator. So, gagamit lang ng numerical integration function na to ng calculator. I-input yung function and then i-multiply ng e to the negative t. Meron ding e dito sa function na to. So, pag minultiply siya ng e to the negative t, negative 1t kasi yung s natin ay 1, magiging negative 26 na yung exponent na yan. So, input natin yon negative 26. T ang variable dyan, pero dito sa calculator ay x. Okay lang kasi dami variable lang naman yan. Since may sign dito, make sure na nakaset to radians yung calculator. So, from 0 to, ang pinili nating n, yung upper limit ay 100. So, press equal sign. It will take a few seconds. Yung sagot should be what's written here. And it is. So, yan si letter A. Yan yung sagot. Pag si letter B, ano yung pinagkaiba? May extra x. Magdadagdag lang tayo ng x dito. Press equal sign. Kasi may t. Si letter B may nadagdag na t. Yung sagot should be yung nakasulat. And it is. Pag si C naman, cosine na and nawala na yung t. So, i-edit ko lang yung meron na dito sa calculator. Yung sine, papalitan ng cosine. So, delete lang, palitan ng cosine. And then, yung x na yan, wala na rin. Delete. Press equal sign. Yung sagot should be, what's written here, yung 4.87, blah, blah, blah. Finally, letter D, cosine ulit and may extra ulit na t. So, magdadagdag lang ako dito ng x. Press equal sign. And yung sagot should be yung negative na value niyan na nakasulat. And it is. So again, yung nag-work dito or yung nag-match dito sa f of 1 ng given na function is yung letter A. Parehas sila ng f of 1. What if ginawa nating evaluate ulit natin yan yung letter A. But this time, instead of 100, gawin nating 10 lang. Sabi natin before na pag yung SI1
yung n can be as small as 10. So, yeah, palitan natin yan ng 10 lang. Press equal sign. And yung sagot should be close dito. Sige, 50 over 2669. In fraction form, it's 0.0187, which is malapit dito sa value na 0.0189. So, yun yung pinakamalapit sa mga choices. So kahit na 10 lang, mag-work pa rin. So, yeah, letter A talaga yung sagot dito. Kunin natin ang inverse Laplace transform ng function na to. Ang alam na natin gawin ay kunin yung Laplace transform ng isang function f of t. And you can see na yung mga choices dito ay mga functions of t. So yun yung gagawin natin. I-apply lang yung definition ng Laplace transform para makuha yung f of s ng mga choices na to. Pipili tayo ng specific value for s. Gawin natin 2. And then approximation lang actually to ng f of s. And instead of infinity, gagamit tayo ng 100. So yeah, kukunin yung mga f of 2 ng mga choices na to. I-evaluate ito using a calculator, and then kukunin rin yung f of 2 ng given na function. So basically, substitute lang yung 2 dito sa s, and then titingnan kung ano yung magmamatch. So pag in-apply yung integral dito sa mga choices, yung letter A, ganyan yung magiging value. Ito naman si B, ito si C, ito si D. Yung f of 2 naman ng given na function is ito. You can see nagmatch dito sa letter B. So letter B talaga yung sagot. All we have to do now is pakita na ganito talaga yung makukuha sa calculator. So gamitin lang yung numerical integration button na to, i-input yung function. Make sure na nakaset to radians yung calculator kasi magko-compute ng sine and cosine. Yung variable dyan is t talaga, sa calculator ay x. Okay lang yun kasi dummy variable lang naman yan. And yung limits nga ay 0 to 100. Don't forget na i-multiply pa yung function ng e to the negative st. And yung s nga natin ay 2. So negative 2t sa nakasulat, pero sa calculator 2x. Press equal sign. It will take a few seconds. Yung sagot is 37 over 65 kagaya ng nakasulat. For letter B naman, yun yung tamang sagot. So, i-edit ko lang kung anong meron na dito. Yung argument kay cosine ay 3x. Dito sa calculator, may coefficient na 6. Si sine. And 3t pa rin. 3x yung argument. So, press equal sign. Yung sagot should be what's written. Yeah, yun nga. Negative 14 over 13. And then, let's confirm na C and D, hindi yan yung makukuhang sagot. Hindi magmamatch. Two yung coefficient ni sine. And 60 yung argument. 3 pala yung coefficient ni cosine. And 2 yung argument. Yung 0.45 na yan, that's 9 over 20. Okay, last integral. 6 yung coefficient ni cosine. X na lang or t na lang yung argument. Negative 3 yung coefficient ni sine. And 3t or 3x dito sa calculator. Press equal sign, yung sagot is 111 over 65. And so, yung nagmatch nga lang is ito lang, negative 14 over 13. So, yung letter B yung sagot.